imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang programang sa inyo po ay patuloy po na naghahatid ng mga biyaya at pagpapala at panibagong pag-asa mula sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. It's Friday, mga brothers and sisters. Halina po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli po ninyong samahan ng lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Darena. Nasa loob po ng isang oras ay ating pong muli pagsasalusaluhan at pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita. Praise the Lord! Glory! Imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa mga giliw natin taga-subaybay ng programang ito. Hallelujah! Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo, katulad po nila Sister Martin at Brother Israel Quinto, mula po sa kanilang pinagtatrabaho na inonood at nakikinig ng ating programa. Isang mapagpalang hapon o gabi dyan sa inyo sa Canada. Praise God! Glory to God. Gayon din po kay Brother Max Arzano Tapulaw na ngayon po nasa Canada na rin, kasama si Sister Lemia Tumas Tapulaw at ang kanilang mga ang kanilang mga apo na sina Maxine at Mian, gayon din si Diana at si JR. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, Binabati din natin mula po sa bansang matitiwala. Sa Diyos sa iyong pasyente at sa iyong mga employer dyan, ha? Praise God. Binabati din natin ang ating kapatid mula sa San Pedro, Laguna. Praise God. Brother Bob Yuson at Dino, kayo din ang kanyang puting may bahay na si Sister Becky Acuñate Dino at ang kanilang mga apo na sina Abi at Ado. Hallelujah. Kaya rin ang kanilang mga anak, ha? Good morning kay Architect Leo Rosas at ganoon din kay Sister Nene Rosas ng Pag-ibig Homes Las Piñas. And from Dasma
Dasmariñas, Cavite. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Anna. At sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ at Nicole, at sa iyong apo na si Marcos Yuwan. Sa Diyos And from Makati, binabati natin Maria Teresa Pinky Paisan. Good morning, Sister Pinky. At ngayon din sa iyong buong pamilya at sa iyong buong sambahayan. Praise God. Ngayon din po mula sa Pulang Lupa, Las Piñas. Good morning to you, Sister Elvina Biyahe. Gayon din sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. And from USA, California, binabati natin Brother Jude Balasta. Sabi niya, good morning, Pastor, to SPN Community. Gayon din sa iyo, good evening dyan sa iyo sa California, Brother Jude. At gayon din po kay Nanay Carmen Somido. Sabi niya, a blessed morning po, Pastor, sa lahat ng sa Diyos walang imposible. Gayon din kay Tatay Nick Somido. At balikan natin ang Canada. Binabati natin na isang mapagpalang gabi o hapon ang ating kapatid na Sister Chicky Nadia Zobrepenia. At gayon din ang kanyang asawa na si Brother Leo. Si Edison, Brother Edison. Praise God. At gayon din ang kanyang praise God. Gayon din ang kanyang mga anak na sina Isabel Reyna Jed. At gayon din si Sister Leia Rosas. Praise God, praise God. Good morning, Maring Marlene Sorribio ng ES Cruz Subdivision. Good morning to you at sa iyong praise God, sa iyong mga anak na sina Elaine at Jelay at ang aking inaanak na si Laika na malapit ng mga anak. Praise God, muli na diyan. At ganun din kay SPO1 Arnold Bautista. Praise God, glory to God. Ayan, nakikinig at nanonood ang aking inaanak, Sister Laika. Praise God, soon to be mom. Sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Glory to God. Tayo po ay dumako muna sa ating pong pambungad na panalangin. Medyo mahina daw po ang aking microphone. Paki-comment lang po. Adjust sa second half. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo sapagkat sa araw na ito ay biniyayaan niyo kami muli ng isang panibagong umaga, isang panibagong hininga at buhay. Upang kami o Diyos ay patuloy na sa iyo ay makapagpagod, patuloy na ang iyong mga salita ay aming pagkulay-bulayan bilang kalakasan, pagkabo at pagsulat ng aming mga buhay, pananampalataya. Dinadalangin ko po, Diyos, ng isang pamuli ang iyong banal na Espiritu. Ang sa amin po'y mamuna, turuan kami gabayan at magsalita bilang tagapagturo ng bawat isa sa amin upang kami ay patuloy na lumago at umunlad sa aming mga buhay Kristiyano sa malalim na pagkakilala namin sa iyo, O God. Aangkinin po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay sapagkat ang salita mo hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang kung hindi ito ay laging mayroong taglay na kapangyarihan. Maraming salamat po sa umagang ito sapagkat minsan pa ay amin pong patuloy na mapaglilingkuran ka, kaya naman lumalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng mga nagawa naming pagkukulang at pagkakamali, upang sa gayon, Ama, ay maging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. Salamat po, Diyos, dinadakila at pinupuri ka namin ang lahat ito. Dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ang
bawat isa ay pagsabi na Amen, Amen, and Amen. Correct, 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 God. Buhay na nalulugod sa'yo. Magagawa mga kapatid sa Tagal ko na sa problema'y humaharap. Para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaas. Alright, ngayong umaga mga kapatid, ang ating paksa na pag-uusapan po ngayong umagang ito ay pinamagatan po natin how to treat your threat. How to treat your threat mga kapatid, yan ang ating pong pag-uusap ngayong pong umagang ito. Praise God. Kaya naman po, kung kayo po ay nakahanda na mga kapatid, ang inyong mga panulat, ang inyong mga lapis, notebook at papel, praise the Lord, hallelujah, ay ating pong sisimula ng ating pong paksa at wag po ninyong kalilimutan na tayo po ay magbahagi po ng ating pong gawain sa umagang ito. Sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, ka-FB friends, tayo na pong magbahagi ng ating gawain upang sila man po ay makaranas din po ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Alright, praise God! Huwag kalilimutang makipag-engage, ibahagi ninyo ang nais po ninyong sabihin, maging kaagapay at kasama po kayo sa pag-aaral na ito mga kapatid. Tayo po ay magsasaliksik at magpapalitan ng kanya-kanyang kuro-kuro sa ating pong paksa na pag-uusapan ngayong umagang ito. At huwag kalilimutan, higit sa lahat, ang sabi po ni Pablo, kung anuman lahat ang inyong narinig, natutunan, tinanggap, praise God, ay ito ay ating pong ipamuhay. Amen? Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Okay, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez at si Sister Lori, ganun din ang kanilang mga anak na sina Angel at Jero at si Sophie na kanilang apo. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ng isang mapagpalang umaga Brother Luisito Miki Yabas. Praise God, sold out na ba ang iyong mga puppies? Praise God. At kay Ate Eloy Labis Miki Yabas, good morning. At from San Nicolas, Bacor, Cavite, Sister Rosie Molera, good morning sa iyo at sa iyong pamilya. At sa Sukat Paranaque, San Antonio, Bali, praise God, kay Sister Leobi Palomares, praise God. At sabi niya, good morning po Pastor sa lahat ng nakasubaybay sa programang ito. Gayon din kay Brother Rudy at sa iyong mga apo na si Uriel at Matthew. At from Dasmariñas, Sister She Branzuela Bambalan, good morning tayo Sister She. Okay, magpapasimula na po tayo sa ating pong pag-aaral mga kapatid. Praise God, ngayong umagang ito, papaksain po natin ang tungkol po sa mga nagaganap na banta sa ating buhay. Praise God, at kamakailan lamang ay may panibagong banta na naman, ang isang panibagong pinakamabagsik daw po na COVID-19, ang Omicron. Hallelujah! Lahat po tayo ay patuloy na humaharap sa iba't ibang banta ng buhay. Amen po ba mga kapatid? Walang araw na hindi po tayo naharap sa mga threat o sa mga banta. Every second, every minute, every hour, every day, threat is always present in our lives. Praise God. Kaya nga't nariyan na naman ang panibagong banta ng variant ng COVID na Omicron. Kaya't nagbabanta na naman ang ating presidente ng mandatory vaccine sa lahat ng tao. Nagbabanta na naman ng paggamit ng face shield. May banta na naman ng lockdown, banta ng walang katrabaho, kawalan ng pagkain, banta ng panibagong paghihirap, walang katapusang pagbabanta. Praise the Lord. At sa katunayan mga kapatid, monthly may mga banta tayo, dumarating sina Judith, Yan po yung mga banta ng mga babayarin. Pagka dumarating, ito na naman po ang darating na Pasko. Praise God. Gagastos na naman. Purihin ang Diyos. Pagka mga pasukan, meron na naman banta ng mga tuition fee.
Hallelujah, praise God. Kaya't ang tanong, kung hindi matatapos ang mga bantang ito, paano po natin ito tatratuhin? Ang mga bantang ito sa ating buhay. How are we gonna treat how are we gonna treat our threats? Paano natin tatratuhin, paano natin haharapin, paano natin hahawakan ang mga bantang dumarating sa ating buhay, sa pang-araw-araw na ating buhay, mga kapatid. Alam nyo kung minsan yung iba, ang pagtrato nila sa banta ay isang banta na katapusan na ng kanilang buhay, kaya may mga nag-iisip ng pagpapatiwakal, may mga nag-iisip ng mga masasamang gawain kapag dumarating na yung mga banta ng kakulangan, ang kawalan ng kanila pong mga pangangailangan. So, praise God, ganun po kung minsan tratuhin ng ibang tao ang mga bantang dumarating sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, kung ating babasahin lamang ang Biblia, ang banta po ay isang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Dahil maliwanag naman po ang mensahe ni Kristo sa aklat ng 1, kabanatang 16:33. Ano po ang sinasabi po rito? Sabi niya roon sa ikalawang bahagi ng kabanatang 33, talata ng kabanatang 16 at talatay 33, sabi niya, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. So tinitiyak at sinisiguro ng ating Panginoon na dito sa ating mundong ginagalawan ay hindi maaring tayo ay makaiwas sa banta dahil ang salita pong itong kapighatian. Praise God. Sabi niya, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. So batay dito sa ating binasang talata, sa sanlibutan ay mayroon tayong kapighatian. Ibig pong sabihin ng kapighatian ay hirap at iba't ibang banta na maaari nating kaharapin sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Lalong-lalo na ang mga nagmamahal, ang mga naglilingkod, nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon po rito sa aklat ng Roma 8, talatay 35 hanggang 39. Ano po ang sinasabi rito? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan, ang pag-uusig o kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. So binanggit po rito mga kapatid, yung iba't ibang klase ng banta sa mga taong umiibig at nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Sabi rito, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay nito tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, marami pang darating mga kapatid, hindi pa ito ang huli, hindi pa yung Omicron ang huli, marami pa ang mga darating. Sinasabi rito, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So malinaw po mga kapatid, hindi maaalis ang banta sa buhay po natin hanggat iniibig at minamahal natin ang Diyos. Ito ang patunay mga kapatid. Bawat isa sa atin, ako at ikaw, tayong lahat, ay mayroon pong kahaharaping mga banta. Ang tanong na nga lamang mga kapatid,
paano natin ito tatratuhin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ha? So here, base sa binasa natin, threat is always present in our lives. Amen? It is always present. Then, how are we going to treat it? Paano natin ito tatratuhin? Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihang sa lahat. So ngayong umaga, ating pag-aaralan ang ilang mga karakter sa Biblia. Isang mapagpalang umaga muna sa ating kapatid na Sister Lynn Kalinawan Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite, at gayon din sa kanyang anak na si Sam Andre. At mula naman po sa Tuguegarao Norte, binabati natin ng isang mapagpalang umaga si Ma'am Merlin Raquel Corpus at ang kanyang asawa na si Brother Wilson. At gayon na rin ang kanilang anak. Good morning sa iyo, Ma'am, kay Honey Babe at kay Brother Wilson. At isang mapagpalang umaga, Ate Eloy, purihin ang Diyos. So ngayong umaga mga kapatid, ating pag-aaralan ng ilang mga karakter sa Biblia na humarap sa iba't ibang banta sa kanilang buhay at tignan natin at pag-aralan natin kung paano nila ito tinatrato, kung paano nila ito hinarap, kung paano nila ito pinanghawakan, kung paano nila ito napagtagumpayan, mga kapatid. Praise God. So sila ang magsisilbing modelo at ehemplo natin sa pagharap po natin sa mga banta ng ating mga buhay Kristiyano. Praise God. Hallelujah. Nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Handa na ba ang ating mga puso para tanggapin ang kanyang mga salita na sa atin po ay patuloy na magbibigay ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya? At kung tayo po'y handa na, umpisahan na po natin sa unang karakter sa Biblia. Good morning o good afternoon sa iyo, Sister Rosemary de la Cruz ng Canada, at gayun din kay Brother Gilbert de la Cruz at sa iyong mga anak na sina Daryl at Casey. Praise God. So sa Genesis 37, dito'y mababasa po natin ang unang karakter sa Biblia na kung saan ay dumanas ng iba't ibang banta ng kanyang buhay. At yan ay walang iba kundi si Jose. Si Jose na anak po ni Isay o anak po ni Isaac. Praise God. Ayon dito sa kwento, mga kapatid, dito po sa Genesis 37, praise the Lord. 12 silang magkakapatid at si Jose ay isang taong mapanaganipin. Ibig sabihin, lagi siyang nananaginip at ang mga panaginip na yon ay mula sa ating Panginoon kung papaanong siya ay itataas ng ating Panginoon. At nakwento niya sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid ang isang pangyayari na kung saan ay ikinadismaya at ikinagalit ng kanyang mga kapatid. At ayon dito, siya'y nanaginip na darating ang panahon na ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid ay luluhod sa kanyang harapan. Ayon yan sa kanyang panaginip. Kaya dahil dito napagkaisahan ng kanyang mga kapatid na siya ay gawan ng isang masama. Pinagbantaan ang kanyang buhay, mga kapatid. Ano po? Basahin ninyo ang buong kasaysayan ng talatang 37. Hindi na lang po natin ito mababasa sapagkat ito po ay napakahaba, kaya ikinikwento ko na lamang po sa inyo. Ano po? Ayon sa ating kwento, siya'y inihulog sa isang balon, pero nakonsensya ang isang kanyang kapatid. Ano po? Dahil baka hanapin sa kanila, praise God, magtanong ang kanilang ama. So ang ginawa po nila, mga kapatid, inihaon si Jose doon mula sa balon at siya po ay ipinagbili na lamang po sa isang mangangalakal. At nang siya ay mabili, si Jose po ay ipinagbili rin naman po ng mga ngalakal, mga ngalakals, yung pong trader, sa isang nagngangalang Potiphar.
At mula po doon sa tahanan ng Potiphar, panibagong banta ang naranasan po ni Jose. Dahil yung kanyang amo, yung asawa ng kanyang amo, ay pinagbantaan siya na kung hindi siya sisipingan, no po, dahil magandang lalaki si Jose, kung hindi siya sisipingan, siya ay ipakukulong. Hallelujah! Praise God! So, ganun pa man, hindi pa rin natinag si Jose, hindi siya pumayag. Kaya tumakbo si Jose. At ang nangyari, nahablot ng asawa ni Potiphar ang kanyang balabal at nagsisigaw na siya ay ni-rape. So, na-frame up po siya. Kaya mula po doon, sa kanilang tahanan doon, sa tahanan ni Potiphar, nasadlak si Jose sa bilangguan. So, panibagong banta na naman mula sa kanyang buhay. Hallelujah. And so, praise God, sa madaling salita mga kapatid, iba't ibang uri at iba't ibang klase ng banta sa buhay niya ang kanyang naranasan. And yet, praise God, dahil magaling siyang mag-interpret ng panaginip, ito ang naging susi upang makalabas siya doon sa loob ng bilangguan para kanyang ipaliwanag ang naging panaginip ng hari. Ano po? Praise God. Ito po ay kanyang yung pong paraon ay nanaginip at siya po ang nag-interpret noon at dahil doon siya po ay naging malaya. Praise God. At bukod pa rito ay ginawa siyang pangalawang puno ng bayan ng Ehipto. Naging punong ministro siya. So, yun po ang nangyari sa kanya. Bakit po napagtagumpayan ni Jose ang kanyang threat, ang banta sa kanyang buhay, mga kapatid? At papaanong siya ay iniangat ng Panginoong Diyos mula doon sa pagiging katiwala lamang ng isang tahanan, katiwala lamang ng bilangguan, ay naging punong katiwala siya ng buong bansang Ehipsyo. Bakit po? Sapagkat ayon po dito, tinrato ni Jose bilang paraan ng Diyos. Paraan ng Diyos. Yung banta sa kanyang buhay, ito ay tinrato niya na paraan ng Diyos para iligtas siya at ang kanyang pamilya at kababayan sa banta ng kahirapang darating. Yes, yan po ang kanyang pagtingin doon sa mga naranasan niya, doon sa mga bantang dumaan sa kanyang buhay, na ipinakikita niya rito na ang bantang ito ay paraan lamang ng Diyos para sila iligtas sa banta ng kahirapang darating. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Henesis 45, mula po sa talatang 3 hanggang talatang 7, ganito ang mababasa po natin. At sinabi ni Jose, ito na po, punong ministro na siya rito, prime minister na siya. At dito po ay kaharap na niya ang kanyang mga kapatid na dumaranas ng taggutom sa kanilang bansa. Dahil noong mga panahong ito, mga kapatid, panahon ng taggutom, tanging Ehipsyo lamang ang may imbak na pagkain dahil nga po si Jose ay ginawang katiwala at ipinakita niya sa hari na ito yung kanyang panaginip na magkakaroon ng taggutom. Kaya bago pa dumating yun, nakapaghanda na sila. Kaya nabalita ng mga kapatid niya na ang Ehipsyo ay marami pong pagkain. Eto na po, humarap sila sa kanilang kapatid na si Jose na hindi nila kilala. Eto po mga kapatid. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, dahil nagpakilala na po siya. Ako'y si Jose. Buhay pa ba ang aking ama? At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya, sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. Nagtataka sila, nagugulumihanan sila, ang kanilang kaharap ay ang kapatid na ginawan nila ng masama. Pinagbantaan ang buhay. At ngayon ito ay kaharap nila, maaring sila ay parusahan, maaring gumanti sa kanila si Jose sa ginawa sa kanilang buhay. Etong sabi ni Jose sa kanila,
At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko sa inyo, at sila'y lumapit, at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ito na po. Para bagang isinusumbat na sa kanila ni Jose yung ginawa, no? Sa kanya. Ako yung kapatid nyo na ipinagbili ninyo. Ha? At ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito. Ito po ang sagot. Sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Praise God. Nakita ninyo mga kapatid? Sabi niya, huwag kayong magalit sa inyong sarili, huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan. Paraan lamang ito ng Diyos. Isinugo niya ako ng una sa inyo. Lahat ng ginawa ninyo ay paraan ng Diyos para iligtas ang bayan mula sa hirap ng buhay. Sabi rito, sapagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain at may 5 taong pang hindi magkakaroon ng pagbubukit o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang pananatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord our God. So makikita po natin, ganun po niya tinignan, ganun po niya tinrato ang bantang ginawa sa kanyang buhay. Paraan ito ng Diyos para magligtas. Amen? Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, dahil sa pandemyang ito, glory to God, dahil sa COVID variant na ito, maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. Maraming tao ang tumalikod sa kanilang kasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Maraming gawain ang naririnig ngayon sa iba't ibang uri ng platform. Kumalat ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya itong pandemyang ito ay tinatrato natin na paraan ng Diyos para iligtas ang maraming taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Tignan po ninyo, maraming tao ang naglingkod, maraming tao ang nakakilala, maraming tao ang nagligtas. Yes! This is the way of God. Kahit na itong banta, lumalaman ng lumala ang COVID variant na ito, kapatid, nakikita natin ito bilang paraan ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Amen po ba? Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Kaya tanong ko po, paano po ninyo tatratuhin itong banta ng pandemya sa ating buhay? Mas lalo tayong kakapit sa Diyos, mas lalo tayong maghahayag ng salita ng Diyos, mas lalo natin ipangangalat ang salita ng Diyos. And this December, itong Paskong ito, ang mga mensaheng ihahatid namin sa inyo ay mga mensahe ng pagliligtas na gagawin ng ating Panginoon. Magiging evangelism month po ang ating pong December, ito pong Paskong ito, sapagkat isinilang ang sanggol na magiging tagapagligtas, tatawagin siyang tagapagligtas, Savior, Messiah. Hallelujah. Amen. Glory, glory, glory to God. Palakpakan po natin si Lord. Diyos ng maraming forever. Sa buhay na ito ay walang forever. Alright, binabati natin ang isang mapagpalang gabi si Sister Apple Painsan Magana ng Florida, US of A, at si Brother John Magana, at gayon din si Brother praise God, si Sister Frances Painsan
Ha? At si Bry at si Lambuching, ha? Binabati natin si Sir Rose Tasipit. Purihin ang Diyos. Glory to God, ha? At si kapatid na Maricel sa Disolok sa Gadraka, good morning sa iyo, Sister Maricel at sa iyong buong pamilya. At ganoon din kay Sister Zenny at Brother Ray Eliascas Jr. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sadik Lloyd Nebres, Assalamualaikum. Glory to God. Amen. Hallelujah. Alright. Ikalawang karakter sa Biblia na nagtrat kung paano tinrato, no, on how he treat the threat. Ha? Praise God. Mula po naman sa unang Samuel. At iyan ay si David. Praise God. Kung maalala ninyo, marami ring banta ang dumating sa buhay ni David bilang isang pastol ng kanilang tupa, ha? Ang banta ng leon, ang banta ng oso, dumating yan lahat sa kanyang buhay. Hallelujah. Praise God. At alam naman po natin mga kapatid, ang bansang Israel ay mayroon pong pinagdaranasang banta sa kanilang buhay. Bakit po? Dahil 40 araw at 40 gabi na silang hinahamon ng isang higante. So, sa loob po ng panahong ito, gabi-gabi, araw at gabi, hinahamon po sila ni Goliath. At wala ni isa sa kanila ang makaharap dahil takot sila. Alam nyo kasi, yan pong banta, no? The more na iniisip natin ang threat sa ating buhay, the more it will grip our heart. And it will distort your mind, mga kapatid. Habang yan, mga bantang yan ay hindi na aalis, lalong kumakapit sa ating puso at isipan. At maaring dahil dyan ay mawalan tayo ng kontrol sa ating mga sarili dahil sa banta. At yan ay nangyari sa bayan ng Israel. Hallelujah. Wala ni isa sa kanila ang makaharap. At ayon po dito sa ating pong binasa, mga kapatid, kung paanong ito ay tinrato ni David. Sabi niya dito sa unang Samuel 17, 26 hanggang 29. At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya na nagsasabi, ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Pilisteyong ito at mag-alis sa Israel ng kadustaang ito? Sapagkat sinong Pilisteyong ito, referring to Goliath, na hindi tuli na siya'y humahamon sa hukbo ng buhay na Diyos. At sumagot sa kanyang bayan ng ganitong paraan na sinabi ganito ang gagawin sa lalaki na makapatay sa kanya. At narinig ni Eliab, yung kanyang kuya, yung kanyang kapatid, pinakamatandang kapatid, yung kanyang pag-iimbestiga, yung inquiry po ni David. Dahil nagtatanong si David. Sabi nung kanyang kuya, siya'y nagsalita sa mga at ang galit ni Eliab ay naglalab. Wow, nagpupuyos, galit na galit laban kay David. At kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon? Talastas ko ang iyong kahambugan. Oo, pinagsabihan pa siyang mayabang. At ang kalikutan ng iyong puso sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. Ito po ang sinabi at pagtrato ni David sa bantang ito. At sinabi ni David, ano ang aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan? Is there not a cause? Wala bang dahilan? So, paano po tinrato ni David yung banta? Tinrato niya ito ng mayroong dahilan. Praise God. Na ang bantang ito, ang dahilan ni David, na ang bantang ito na pinagdadaanan ng bansang Israel ang magpapatunay na mayroong Diyos na buhay, na higit na makapangyarihan ng Diyos at walang sino man ang maaring humamon sa Kanya,
na walang higanting banta ang maaring magbigay takot kay David. Kaya sabi niya, is there not a cause? Wala bang dahilan? Ha? Kapatid, lahat ng bantang dumarating sa ating buhay ay mayroong dahilan. Tandaan ninyo mga kapatid, Romans 8:28, all things work together for good. Nangyayari ang bawat bagay, nagkakalakip-lakip ang mga bagay na ito para sa ikabubuti ng bawat nananalig at bawat umiibig sa ating Panginoong Diyos. Maaring ang banta sa ating buhay ay hulmahin at moldehin ang ating karakter. Maaring tayo'y itinutuwid, maaring tayo iparaan ito ng Diyos para ang iba ay makarinig ng kanyang mga salita dahil ang Diyos ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat ng mga bantang dumarating sa ating buhay. So tinatrato ito ni David bilang isang dahilan na para ipakita sa bayan ng Israel na hindi sila dapat matakot sa kahit anumang higante. Amen? Dahil buhay ang Diyos nila, makapangyarihan ang Diyos nila. At iyan ang pinatunayan ni David sa harap ni Saul. Sinabi niya, humaharap ako sa mga higanting leon, humaharap ako sa mga higanting oso, maliit na paslit lamang si David at ito'y pinapatay niya. Ha? Sinisira niya, winawasak niya ang mga panga nito. Ganun lamang yan mga kapatid dahil alam niya ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Kapatid, hallelujah. Tumindi man ang tumindi, ang klase at uri ng COVID-19 na ito, may dahilan ang Diyos para ipakita sa iyo ngayong umaga, buhay siya, makapangyarihan siya, at hindi ka dapat matakot. Amen? Glory to God. Huwag kang matakot. Yan ang dahilan. Makita nila na higit na mas makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran kaysa sa iyong kinatatakutang variant ng COVID. Amen. Yung bansang Israel, takot na takot sila. Ito, isang paslit ang humarap sa higante para ipakita sa kanila. Kaya sinabi ni David sa kanyang kuya, is there not a cause? Wala bang dahilan? Ito ang kanyang pagtrato sa banta. Dahilan lamang ito para ipakita sa bansang Israel na yung kanilang kinatatakutan ay isang paslit na bata lamang ang papatay at pupugot ng ulo. Dahil ang kanyang dala ay ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan na hinahamon at dinudusta ng Pilisteyong si Goliath. Amen? Hallelujah. Glory, glory to God. Praise the Lord. Nakalulungkot man, maraming lingkod ng Diyos ang binabaliwala ang kapangyarihan ng Diyos. So, yun ang nakalulungkot. Nitong panahong COVID na ito, dito nasukat ng Panginoon kung sino ang mga lingkod niyang nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen? Glory to God. Palakpakan uli natin si Lord. Kailan pa ba ito matatapos? Okay, ikatlong karakter sa Biblia na humarap sa tinatawag na banta ay si Moses. Si Moses. Sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Basahin natin, mga kapatid. At nang si Paraon ay nalalapit,
ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot ng mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. Takot na takot sila. Bakit? Merong threat, banta ng kamatayan. Dahil oras na maabutan sila, papatayin silang lahat. Kung di man sila papatayin, ibabalik muli sila sa Ehipsyo para gawing isang alipin. Naroon ang banta. Kaya makikita ninyo kung paano sila'y natakot sa banta. Humibik sila sa Panginoon. Umiyak sila sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moses, ito pa ang dahilan kung bakit sila makita natin na takot na takot. Sinisi nila si Moses. Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipsyo? Di ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin na maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. So, praise God, instead of being grateful, being freed, being delivered from being slave, they regretted it. Para bagang nanghinayang pa sila. Praise God. Dahil lang sa banta, nabaliwala ang ginawa ng Diyos sa kanila kung paano sila pinalaya. Ano ang sabi ni Moses? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo. At tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyong inyong nakikita ay hindi na ninyo makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Praise God. So paano tinrato ni Moses ang banta? Tinrato niya ito bilang laban ng Diyos. Laban ng Diyos. Kapatid, hindi mo laban ang bantang dumarating sa iyong buhay. Laban ito ng Diyos. Praise God. Glory to God. Yes. Naintindihan mo kapatid, anuman yung pinagdadaanan mo, hindi mo yan laban. Laban yan ng Diyos. Kaya sinabi ni Moses, tumahimik na lang kayo. Praise God. Huwag kayong matakot. Stand still. Stand still. Just see the salvation of the Lord. Panoorin nyo na lang yung gagawing pagliligtas sa atin ng Panginoon. Para tayong, sabi ni Lord, parang sa isang larangan ng boxing, aalisin ka niya ron. Ako ang lalaban niya, manood ka lang. Tignan mo lang ako, panoorin mo lang ako. Laban ko ito. Hindi mo ito laban. Tumahimik ka. Kapatid, ano yung banta na dumarating sa iyong buhay? Praise God. Iniisip mo bang laban mo yan? Pag inisip mong yan ay laban mo, wala kang magagawa. Hindi mo kakayanin. Pag inisip mong yan ay laban mo, tratuhin mo ito bilang laban ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Tandaan ninyo, sinabi dito, ipakikipaglaban ka ng Diyos. At yan ay ginawa ni Kristo sa atin, ipinakipaglaban tayo ni Kristo mula hanggang sa krus ng Kalbaryo, ipinakipaglaban niya tayo. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga tinawag tayong more than conqueror, sigit pa tayo sa mananagumpay. Bakit? Ipinakipaglaban tayo. So hindi ka makakaahon sa bantang kinahaharap mo sa iyong buhay. Anuman yung bantang yan, banta ng sakit at karamdaman, banta ng mga pangangailangan, banta ng kahirapan, banta ng kung ano-ano, praise God, kapag yan ay iyong isinaisip na yan ay laban mo, hindi mo yan mapagtatagumpayan. Pero kung yan ay tatratuhin mo bilang laban ng Diyos, tatahimik ka, mapapanatag ka. Yan ang sinabi dito, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Amen? Glory to God.
And the same situation happened in 2 Chronicles sa panahon po ni Jehoshaphat. Praise God. Ganun din po ang nangyari. Napapalibutan si Jehoshaphat ng napakaraming kalaban. Praise God. Hanggang sa manawagan na siya ng panalangin at ayuno sa buong lupain dahil sa napakakapal at napakaraming kaaway. So paano tinrato ni Jehoshaphat yung bantang yon? Ito po sa talatang 12 ng ikalawang kronika 20. 20:12. Pakinggan po ninyo. Sabi dito, "O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila?" Referring to his enemy. Yung mga kalaban niya. 4 na bansa yata yung nakapalibot sa kanila. "Sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparito laban sa amin." Eto hindi man nalalaman namin kung ano ang nararapat gawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Praise the Lord. Etong magandang ginawa niyang pagtrato, kapatid. Katulad ng kay Moses sa bansang Israel, etong nangyari sa kanila ay banta rin na sila'y pupuksain, sila'y papatayin. Praise God. Pero paano tinrato ito ni Jehoshaphat? Tinrato ito ng may buong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Tinrato niya ito bilang buong pagkilala. Sabi niya, hindi namin alam ang aming gagawin. Ibig sabihin, kumbaga parang sinasabi ni Jehoshaphat, wala na kaming kaya, wala na kaming magagawa pa. Ang tanging pag-asa na lang namin ay sa iyo. Ikaw na Diyos na makapangyarihan. Praise God. So, kinilala muna ni Jehoshaphat na sila'y walang kakayahan. Wala silang kaalaman, wala na silang magagawa, yung limitasyon. Praise God, hallelujah. At kinilala nila na ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa kanila. Diyos lamang ang makapangyarihan. So dito'y makikita natin ang buong pagkilala ni Jehoshaphat sa kapangyarihan ng Diyos. Lord, sa'yo na lang na kami aasa. Praise God. Kapatid, wag mo nang pilitin. Kung hindi mo kaya, paubayan mo na sa Diyos. Itong nangyayari sa atin, bahala na si Lord. Siya na ang bahala riyan. Kapatid, kilalanin natin ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Amen? At bilang panghuli, si Pablo. Alalahanin natin kung papaano si Pablo ay humarap sa maraming banta ng kanyang buhay. Sa 2 Korinto, kabanatang 4, mababasa ninyo ang iba't ibang uri ng mga pinagdaanang hirap ni Pablo. Nabilanggo siya, hinampas siya, nilatigo siya. Bawat lugar na kanyang pupuntahan ay pinagbabantaan ng kanyang buhay. Nanganib ang kanyang buhay nang sila ay naglalakbay sa karagatan, nasira ang kanilang barko. Praise God. Pero anong sinabi ni Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7? Bilang panghuli, mga kapatid. Ang sabi dito sa Philippians 4:6 and 7, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So paano tinrato ni Pablo? Tinrato ito ni Pablo na parang wala lang. Wala lang. Ganun lang ang pagtrato niya. Bakit po? Sabi po ng banal na kasulatan, sinabi ni Pablo, praise God, be anxious for nothing. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ibig niyang sabihin, baliwalain nyo lamang ang lahat ng yan. Dahil wala naman kayong magagawa. May magagawa ba tayo sa COVID?
May magagawa ka ba sa cancer? May magagawa ka ba sa problema mo sa puso mo? May magagawa ka ba sa matinding problema ang pinagdadaanan mo? Kaya nga sinasabi rito, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa tungkol sa mga pinagdadaanan ninyo. Sa halip, sabi niya rito, manalangin na lang. Dumaing na lang ng may pasasalamat at ipakilala, ilapit, idulog sa Diyos ang lahat ng kahilingan upang ang kanyang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip ay ingatan ang ating puso at ang ating mga isipan kay Kristo Jesus. Whatever is beyond our control, leave it to God. Kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi ko nga, mga kapatid, itong COVID na ito, nariyan na yan. Kasama na natin ang pang-araw-araw sa ating buhay. Praise God. Hindi mo na dapat katakutan yan. Every day in our life, nandyan na yan, mga kapatid. Praise God. Oh yes, mag-iingat tayo. Kailangan natin sumunod sa mga health protocol. Pero wag naman dumating yung puntong ikaw ay takot na takot palagi, araw-araw kang nangangamba. Walang maitutulong sa atin ang takot. Tandaan po ninyo, ang takot ay nakamamatay. Hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa takot. Yes. Naalala niyo yung kinuwento ko, 'di ba? Na dumating si Satanas para pumatay ng 20 sa isang bayan. Praise God. Nung matapos niyang gawin na pumatay, kinausap siya nung kanyang kausap. Sabi mo, 20 lang ang papatay mo. Bakit 50 o 100 ang namatay? Hindi ka tumupad sa ating usapan. Sabi mo, ganun lang ang papatay mo. Sabi niya, totoo naman ang ginawa ko. 20 lang ang pinatay ko. Yung iba, namatay sa takot. Praise God. Kaya, most of the cases, ang ikinamamatay, takot. Hindi COVID. Kapatid. Hallelujah. Yes. Purihin ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, be anxious for nothing. Huwag kayong matakot o huwag kayong mabagabag sa anumang bagay. Mapanatag tayo. Ngayong umagang ito, kapatid, paano mo tinatrato ang bawat banta na dumarating sa iyong buhay? Natatakot ka ba? Kapatid, alalahanin natin. Sinabi po ng banal na kasulatan that the perfect love of God casts away fear. Pag ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa Diyos ay ganap, wala kang dapat katakutan. Anumang banta na dumarating sa ating buhay, tulad ng mga karakter sa Biblia, tinrato nila ito bilang isang paraan ng Diyos para sa pagliligtas. Tinrato ito bilang mayroong sapat na dahilan. May dahilan ng Diyos sa banta na dumarating sa ating buhay. At ito'y tinrato bilang laban ng Diyos, hindi natin laban. At tinrato ito ng may buong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at tratuhin natin ito bilang isang bagay na wala lang, kapatid. Wala lang. Paraanin mo lang. Lilipas din yan, kapatid. Tandaan niyo, sinabi ng banal na kasulatan, bawat nagaganap sa mundong ito ay itinakda ng Diyos sa kanya-kanyang panahon. May panahon. Ibig sabihin, weather lang. Amen? Pagpalain ng Diyos ang ating mensahe. Nawa po, kayo ay napalakas. Nawa po ngayong umaga kayo ay pinagpalang muli ng ating pong pag-aaral. Palakpakan natin ang Diyos na buhay at tayo po ay dadako muli sa ating pong mga
prayer requests. Glory to God. Hallelujah. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya kung ikaw ay lalapit. Praise the Lord. Sama natin sa panalangin, Bill and Nancy, mga employer po ito ng ating kapatid na si Sister Apple Pinsan Magana. At sama rin natin ang kahilingan ni Sister Maria Teresa Pinky Pinsan na mapas niya yung kanyang TESDA assessment sa darating na December 6. At sabi po ni Sister Nene sa Panghila, praise God, isama rin siya sa panalangin na maging normal ang kanyang BP, ha? Praise God. Sama rin natin si Michael Hartsack, Risha and Er Hartsack, June and Annalisa Moreno Doles Reyes sa magiging success ng kanilang upcoming wedding. Gayon din po si Vicky Balazon na muling makakita ang kanyang kanang mata, ha? Sama rin natin sa panalangin si Princess Marquez, Vincent M. Magana, Bong and Emmy Magana, Mami Lydia Enrique Magana, Francis Pinsan and family, John and Apple Magana and family, Carmelita Hartsack, Nora Vista Antay, Lagi Liwag and family, Becky Garcia, Stella Pugal and family, Ma'am Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Marilyn Estomac Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, J.R. and Diana Caligdan and family, Edison and Chiqui Nadia Zombre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joe Abia and family, Dalena Navardo family, at sama rin natin, okay, nice na sabi ko na po si Sir Franz, si Michael Hartsack para sa kanyang favorable result ng kanyang kinaharap na suliranin, ha? Gonzales family, the Elisa Domingo and family, Arnel and Foreign family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marlene Soribio and family, at gayon din si Emil, Elmer, Maribig and JP Dalipe, Mary Grace Unido, Enriquez and family, Graciel Ampolo Reyes. Sama rin natin yung aking inanak na malapit na mga anak, si Elaika Soribio Bautista, Paulina Arzaga, Rosel Domingo, Rachel Panzan Robles, Helen Lopez and family, Richard Luzon and family, Donny Alcantara, Maricel Sagadrak and family, Remy Robino, Rogelio, Rochelle Arian, and Rodel Costales, Rowena Morgan Connor, and Red Meriman, Mary Jo and Kit Mendoza, Sheila Mayarisa, Livian Puentes, Ramelito Valdez, Chuchi, Yusong Lourdes, Bimbi Soribio, Ma'am Guadalupe Labis. Pray po sa lahat ng mga nagtitiwala sa mga napalagpasan ng pagsubok sa ating buhay. At gayon din po, si Salud and Rodel Kahala, Catherine and Kelsey Kala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Efremia and Jenson Abia Conje and family, Pisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Jan, Ronnie Atendido, Nanay Leti, Nanay Esther, and Nanay Lourdes Sanggalang. Pagpalain din ng Diyos si Cielo na maging regular kanyang menstruation, pagpalain ng kanyang trabaho, yung kanyang assessment, yung kanyang pagmumotor, at gayon din si Justin Canyasares na patuloy na pagalingin ang kanyang sinusitis, migraine, at gayon din pagpalain ang kanyang trabaho, heal of the mental condition of Rainier Mark Macob, maging productive siya, at lahat ng mga karamdaman ni Edward at Isabel Canyasares, gayon din po na ma-overcome lahat ni Cielo ang kanyang mga problema, at pagpalain ng relasyon ni Patricia Gedang and Mark Macob, bless the business of Mark Macob, the MCB Coffee Shop. At praise God, sama rin natin sa panalangin ang dropship burger na business ni LA, ilayo sa kapamakan sa Tukso, sina Mark at si Mark, at ang healing sa cancer ni Mick Manang Sala, control ang diabetic ni Albert Tolentino, asthma ni Agnes Canyasares, at ang mga karamdaman ni John Pinsan. At pastor, panalangin para sa aking family at sa aking pamangkin nagpapagaling na sabay sa akin pong kagalingan ng ubo ko, ni Sister Rosie Bolera, ha? Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixla Beauty Bling, OC Chapson Diagnostic Clinic, Skyhook GPS, Revlink Internet Service, Mobile Device Integrated GPS Services, Chris Kit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School,
Architectural firm ni Architect Leo, accounting firm ni Sister Lily at Brother Alvic Pangilinan, Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred, Sister Elena at Sister Apple, at Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Sophie's Boutique House Rental ni Nanay Letty, Sister Lori, Nanay Remy, at gayon din po kay Sister Apple na condominium at kay Sister Lisa na bed spacing, property ni Further Acos na mabili na yung kanilang property. Purihin ang Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Yung pong mga kamay ninyo sa lahat po ng mga katawan ninyo na mayroong karamdaman, ipatong po ninyo. At yung iba pong nais ninyong pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan ng pang-araw-araw. Hawakan ninyo ang inyong mga wallet, ang inyong mga ATM, passbook, mga business permit, o praise God, yung mga lalagyan ninyo ng mga palatigasan, mga rep ninyo na mapuno ito ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Bagamat kami ay umaharap sa pang-araw-araw na banta ng ating buhay, ay nariyan ka upang kami samahan at pagtalimpay sa pananakit aming binaharap ay hindi namin laban kundi ito ay laban mo. Katulad na lamang Panginoon ng mga pangalang nabanggit ko po na mayroong kanya-kanyang laban na pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Maaaring ito'y laban sa cancer, laban sa sakit sa puso, laban sa kidney, creatinine, Lord, at ito ay laban sa COVID-19. Ano mang uri ng mga laban ito mula sa kanilang mga karamdaman, Lord, kami nagtitiwala na itong lahat ng ito'y ipakitaglaban mo para sa amin. Hindi namin laban ito, O Diyos. Tandaan na kami po'y nananalig at sumasampalataya, Ama, na Ikaw ang Diyos na haharap sa mga ito at kami mananalig at sasampalataya lamang na Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Ikaw ang aming Diyos ng himala at sa iyo ay walang imposible. Kaya sa sino mang ngayong umagang ito ang nakapatong ang kanilang mga kamay sa bawat bahagi ng kanilang mga katawan, ngayong umagang ito, pinagagaling ka ng kapangyarihan ng Diyos. Dumadaloy sa iyo sa mga oras na ito ang kanyang himala. Dumadaloy ang kanyang banal na presensya. Kapatid, ang kinin mo na ngayong umagang ito'y pinagagaling ka ng ating Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, na maging ang mga kabuhayan, mga negosyo ay pinagpapala mo, Ama, sapagkat Ikaw ang aming Panginoon na kinikilala namin ang pinagmulan ng mga ito. Sabi mo nga, Panginoon, sa aklat ng mga awit 24, that the earth is the Lord and the fullness thereof. Sa iyo ang lahat ng itong ipinagkatiwala mo lamang. Ginawa mo lamang mabuting katiwala ang aming mga kapatid. Kaya't kami nananalig na ito'y palalaguin at pauun na rin po ninyo, Ama. Salamat po maging sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at ng kanilang mga anibersaryo. Ikaw ang magdagdag ng marami pang taon at araw sa kanilang buhay. Lumawig pa ang kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, na puno ng biyaya at pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Na ang programang ito'y ginagamit mo, O Diyos, para patatagin, palakasin ang pananampalataya ng bawat Kristiyano na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Lord, idinadalangin ko rin po sa iyo, Ama, ang aming bansa na patuloy mo, O Diyos, na samahan at gabayan, lalong-lalo na, Panginoon, na mabantayan ang aming bansa laban sa masamang COVID, itong mapabuksang COVID variant na ito na darating na pinakamatindi, Panginoon Diyos. Kami nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat laban sa mga higanting banta na dumarating sa aming buhay. Maraming pong salamat. Dalangin namin na magtatag ka ng isang lingkod mo, Panginoon, na gagamitin, O God, na magiging pinuno ng aming bansa na may takot sa iyo, na marunong kumilala ng iyong banal na kapangyarihan katulad po ni Jehoshaphat. Salamat po, Ama. Hallelujah. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na walang sawang nagpapadala ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga handog para sa gawain, para sa patuloy na ikakalaganap ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw po ang magbalik ng mga biyaya at pagpapalang ito ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin sa umagang ito. Ang lahat ng itidalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen.
Nakaraos na naman po tayo ng isang oras ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos at nawa kayo po ay pinagpala at kung kayo tunay na napagpala, pwede po ninyong pagpalain ang gawain ng Diyos. Maaari po kayong magpadala ng inyong tulong at handog para po sa gawain ng Panginoon sa ating GCash account na nakapin comment po diyan mga kapatid. So maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nanood. Praise God. Hallelujah. Yes, maraming salamat din po Ma'am Merlin Wilson Corpus. Ma'am Merlin and Brother Wilson Corpus, lagi po kayong sa amin ay lagi po kayong nasa hanay ng aming mga panalangin. Araw-araw po 'yan. Makinig man kayo at hindi, kayo po ay kasama sa panalangin. Alright, good morning kay Ali Mickey Yabas. Praise God, hallelujah. At gayon din po sa ating mga kapatid na bagamat hindi po nag-comment ay nanonood po, kayo'y pagpalain ng Diyos sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsama po sa pag-aaral. At gayon din po kay Sister Emmy Diaz ng Ligas Bacoor Cavite, kay na Jonah Ivy at Reg, at gayon din kay Sister Lynn Kalinawan Primero, at gayon din kay Sister Cecil Glory at Cecilia Kalinawan. Good morning sa inyong lahat. Glory to God. Maraming salamat din po Sister Rose Marie at Brother Gilbert de la Cruz. Bukas po, huwag po ninyong kalilimutan ang ating pong Saturday edition ng S-Duima. Praise God, ang awit, panalangin at pasasalamat. Praise God, muli tayong maghahandog ng mga awitin sa Panginoon. Maghahandog po tayo ng pasasalamat sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Mga piyaya at pagpapala na dapat nating ipagsigawan, dapat nating ipagpatotoo bilang pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Awit, panalangin at pasasalamat. Glory to God. Alright, praise the name of the Lord our God. So, wag po tayong kumbaga mga kapatid, patuloy lang tayo. Glory to God. So sa sali po ng tugtuging ito, mga kapatid, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam at magkita-kita po tayo sa araw ng bukas para po sa panibagong edisyon ng awit, panalangin at pasasalamat. Maraming salamat din po Brother Louis Miquillabas at kay Sister Marilu Quinto at kay Mami LD Bembiahe at kay Brother Lloyd Apuan, Sadik Lloyd at Sister Frances Pinson at Sister Apple Pinson Magana at kay Ate Eloy. Thank you po Sister Pinson at sa iyong buong pamilya. So, sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo at pamamahala po ni Pastora Nene Principe at saka po ako lingkod Pastor Tony Rodeo, itong inyong lingkod Pastor Manny Dalena na sa inyo nag-iiwan ng masalitang huwag tayong magatubiling lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat abag sa panong kailangan natin dito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. Maghari nawa ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating buong sambahayan at ang pagliligtas niya ay babaunin natin saan man tayo magtungo sa araw na ito at nawa ang kanyang banal na espiritu ay lumagi sa atin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan. Praise God. See you tomorrow. Bye-bye. God bless us all.